Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalays, pag-usapan ho natin etong si Digong at ito hong tulay mismo ho dyan sa Isabela na kung saan bumaksak, no? At pag-usapan din ho natin mga kababayan etong si Atty. Claire Castro. At itong si Pangulong Bongbong kasi mga kababayan, personal hong pinuntahan, dinalaw, ininspeksyon ho yung tulay ho na bubaksak dyan sa Isabela na kung saan marami hong nadiskubre si Pangulong Bongbong Marcos. At itong build nung nakaraang administrasyon mukhang i-inspeksyonin lahat. Mukha yatang palpak lahat. Pakinggan natin mga kababayan. Iwan pa ang isa sa mga truck na nakasabit sa tulay. Pangulong Bongbong Marcos ang palpak na disenyo ng tulay sa Isabela, kaya ito bumuho noong isang linggo. Personal na binisita ni BBM ang nasabing lugar kung saan naiwan pa ang isa sa mga truck na nakasabit sa tulay. Sabi ni Marcos, 1.8 billion pesos ang pondo para rito, pero ibinaba raw sa 1 bilyong piso para makamura. Ang resulta, nabaliwala ang pagtitipid dahil kailangang buuin uli ang tulay. Putik na yan. Ang budget, 1.8 billion. Tapos bumaba na lang sa kulang-kulang 1 milyon. Nabasa natin sa isang report, parang 900 million something Tinipid. Mas lalong mapapamahal ngayon kasi i-renovate. Ba't kailangan kasing tipirin? Kung may budget naman na 1.8 billion, saan nyo dinala yung 800,000? 800 million. Saan dinala yon? Sa bulsa. Nako po, mukhang may mananagot dito si Digong tsaka si Mark Villar. Tuloy natin. Hanggang 44 tons lang daw ang bigat na kaya ng tulay. Pero ang isang truck pa lang, mahigit 100 tonelada na ang bigat. Pwede sa design flaw, mali yung design. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan, para nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Believe me, we'll find out who's responsible. Basically, who made the design? Because their design is poor. Look what happened. The design is poor. Curious ka rin ba kung paano gumawa? Yan. The design is poor daw. Pakinggan natin ito isang buo. Yung mismong interview kay Pangulong Bongbong Marcos ng ABS-CBN. Pakinggan natin. Dali medyo lang po. Medyo loading. Medyo pagbigyan nyo ako mga kababayan. Loading at wala tayo sa bahay at tayo na confirmation na naman. Ano ba yan, ba't nagkaganon? Ito nako, nagtagal pasensya nyo na ayaw lumabas mahina signal dito sa ating 5 4 3 2 1 0. Anak ng ano ba yan? Na ano pa yung ating maganda sana yung ating itatapik. Alam niyo ba, nung unang panahon uy, ano ba yan? Ito na. Basahin lang ho natin. FB page lang pala ito. Painggan na lang ho natin ito si Atty. Claire Castro. Hanggang natin.
Sensya na po utang muna. Ito. Morning po, Yusek. The President inspected the Cabagan Santa Maria Bridge po at nasabi nga po na may flow. Ano po, moving forward, ano po yung gagawin natin sa mga ganitong proyekto para hindi na po maulit? Unang-una po, nabanggit na po ni Pangulo, binisita niya po, na nagkaroon po talaga ng problema sa design. Ang sinabi niya po, tinanong din po, kung mayroon bang people will be held liable on this. Ang sabi din po niya ay wag muna or hindi muna tayo magbe-blame if fix natin ang problema. Pero sa dulo, sinabi pa rin po niya na yun dapat managot. Yun po, ang unang-una po syempre gagawin ng administrasyon. Imbestigahan po ito. Imbestigahan mula nang ito ay magkaroon ng design up to the time kung bakit pa ito itinuloy kung hindi na magandang i-design noong 2014. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Hindi lamang po dun hihinto. Kung may liability din po ang sino man sa kasalukuyang administrasyon, dapat din po managot. Pero yan po ay iimbestigahan kung mayroon bang pinagkakitaan dito, not once, not twice, but many times. Aalamin po ito ng Pangulo, aalamin po ito sa pamamagitan po ng pag-iimbestiga. At maganda rin po na maisbigay natin suggestion at malamang po din yan ang gagawin ng administrasyon. I-inspect po hanggat maaari lahat po with the help of DPWH, with the help of LGUs, lahat po ng mga tulay. Lalo-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte dahil hindi po natin alam kung nagiging under-design din po siya. Kailangan po lahat, hanggat maaari, ay ma-inspect. Ay, narinig niyo mga kababayan. Narinig niyo, maliwanag ho, sa mismong bibig ho ni Attorney Claire, Undersecretary ng PCO, na kung saan lahat ho ng mga tulay ni lahat ho ng mga naging tulay na pinagawa ni Digo, mga build i-inspection, especially mga natapos ho sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dati nating presidente, sa sumampalad. Ayan, maliwanag. Kasi isipin nyo mga kababayan, grabe naman tulay yun. Hindi ako naniniwala na dahil, ewan ko lang kasi hindi naman tayo engineer. Pero, syempre, yung tulay naka-open, wala naman nag-check dyan. Wala rin naman sigurong memo dyan sa mga gilid-gilid ng poste na ganito lamang ang tamang bigat na idadaan. Siguro naman yung truck hindi nila ini-expect na hindi kakayanin yung truck nila. So syempre dapat ready dapat yung tulay kung may dadaang mabigat. Bumaksak na lang ng ganon. At according dito kay Pangulong Bongbong Marcos, 1.8 billion ang budget, naging 900 million plus na lang. Nasan yung 800 plus? 800 million plus. Alam na. Grabe ka, Digong. Anong ginawa mo? Mark Villar. Duterte legacy. Duterte legacy. Actually, mayroong isa ritong video pa si Pangulong Bongbong Try ho natin kung ma-open natin ito. Ay, ito ba yun? Hindi. Ito. Ito. Tama ba? Open natin kung ma-open natin. Wala yata. Ito na yata.
You know, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Look what happened. The design is poor. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable na? Province. Hindi, national to eh. National. Yeah, we have to be more careful about monitoring yung mga load. Kasi, ganda ng problema. Kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Alright, okay. Thank you. O yan, maliwanag mga kababayan, mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang dumalaw, nag-inspection dyan sa tulay ho ng Isabela, yung bumaksak. The design is poor daw. Ibig sabihin yung build. May masabi lang na may pinatayo, ganyan. Pero yung pala ang design is poor. The design is poor. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po samantalangin yung lingkod Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye po.